Talagang hindi lang kinaya ng katawan ko. Halos hindi ako makahinga, nahihirapan ako huminga. Talagang stress. Napapansin ko pababa ng pababa yung timbang ko. Yung trabaho, okay naman. Kaso medyo mabigat sa akin. Nag-decide ako na magpa-release. Hi guys. Yan, katatapos na natin kumain. Yan, so kaka-out lang natin sa trabaho. Ito talaga yung itsura ko pagkatapos ng trabaho. Hindi ko alam kung paano to sisimulan. Hindi ko din alam kung paano sasabihin sa inyo. But siguro explain ko sa inyo po unti-unti. So dumating ako dito sa Korea January. And today is September. So di ba sabi ko sa inyo dati na kung kaya ko yung trabaho, mag-i-stay ako. Kung okay naman sa akin, mag-i-stay ako. Pero napansin ko kasi sa nung mga nakaraang buwan hanggang ngayon na medyo hindi ako compatible sa work. Alam niyo yun? Kasi sabi ko nung una, 'di ba sabi kasi nung nagti-training kami, sabi testingan muna ng mga ilang buwan o isang taon kung kaya mo yung trabaho kasi minsan malay mo naninibago ka lang na baka kailangan pa mag-adjust ng katawan mo sa trabaho. Pero medyo para sa akin kasi parang medyo komplikado. Kasi January ako dumating dito. Tapos nagtrabaho ako dito, grinab ko yung chance kasi syempre gusto ko magtrabaho. Yan. So yung trabaho okay naman, kaso medyo mabigat sa akin. Hindi naman ako maarte sa trabaho kasi sanay naman tayo sa Pilipinas na mahirap yung trabaho. At saka isa pa, hindi naman talaga lahat ng pagkakataon laging madali. May mga kailangan tayong paghirapan at saka syempre opportunity din naman sa akin yun na makapunta ako dito sa Korea, makapagtrabaho, makapag-ipon. Malaking bagay na sa akin yun. Pero kasi di ba sinabi ko sa inyo nung una kong vlog na kung sakaling kung hindi man okay sa akin sa physical, mental health, napansin ko dito medyo yung physical health ko nung nakaraan, napapansin ko pababa yung timbang ko. Kahit ganun pa rin naman yung kain ko. Kinausap ko din yung magulang ko tungkol doon. Sabi naman nila baka daw nag-a-adjust pa lang yung katawan ko kasi hindi ako sanay sa mga ganung klaseng trabaho. Kahit medyo may chemical dito sa may factory namin, may mga chemical talaga, mga acetylene. Kasi yung yung trabaho namin dito, para nagre-restore siya ng mga tangke katulad ng mga oxygen, ganyan, acetylene, tansan, like CO2. Yan sa mga nakakaalam dyan. Yung trabaho, medyo sabihin natin mabigat at medyo madumi. Yan, medyo madumi siya. Yan, katulad ngayon. Sobrang gabok yung trabaho. Nung nakaraan kasi, minedical kami. Ang sabi sa akin ng doktor, nagtataka ako kasi minedical kami lahat. Lahat ng mga trabahador dito nagmedical, pati yung mga nasa office, pati din yung mga leader namin sa kumpanya, pati yung kasama namin sa trabaho doon. Tapos nagtaka ako, pinaremedical ulit ako doon sa may pinakang hospital mismo. Kasi may nakita daw problema, tapos hindi ko alam kung anong problema. Tapos pagpunta namin doon, kinuhanan ulit ako ng dugo. Tapos nung pag-akit ko sa taas, ang sabi sa akin ng doktor na yung white blood cell ko daw mas mataas dun sa red blood cell. Sabi din niya na minsan daw talaga normal lang na mataas yung white blood cell sa red blood cell. Yung white blood cell siya yung parang lumalaban sa mga bakterya sa katawan. Saka siya din, yun ang alam ko doon, yun pagkakaalam ko. Siya yung pinakang lumalaban sa mga bakterya sa katawan, pero pag sobra yon parang mayroong konting problema. So sabi nung doktor sa akin, baka daw yung problema ay sa factory, sa mga chemical na nalalanghap ko. Kasi lagi ko nalalanghap yung mga ganong chemical. Kahit sabihin may face mask, yung face mask medyo
ano din sa akin, medyo allergy ako sa face mask, kaya nga hindi ako masyadong nagfe-face mask. Nagkakaroon ako ng mga tagihawat at saka sa gabok na din. Kaya hindi ako masyadong nagfe-face mask. At saka pag nag-face mask naman ako, halos hindi ako makahinga, nahihirapan ako huminga. Siguro sa init at saka sa gabok, lalo't summer ngayon dito sa Korea. Hindi ako makahinga, tapos sobrang banas ng pakiramdam ko. Kaya ang ginagawa ko talaga, hinuhubad ko talaga yung face mask ko. Tapos syempre nalalanghap ko din yung ibang mga chemical. Yan. Ewan ko kung bakit ako lang yung nagkaganon, pero yung ibang ko namang kasamahan, okay naman sila, wala namang naging problema sa kanila. Tapos yung isa pa sa medyo magabok nga siya, medyo madumi. Pero okay lang naman sana, kaso yung katawan ko parang hindi kaya yung ganong yung dumi talaga kada hapon. Tapos pagkahapon kailangan pa naming maligo. Ang ginagawa ko kasi naghihintay ako ng mga 1 hour bago ako maligo. Kasi baka mapasma. At saka hindi din man kami pwedeng basta-basta humiga kasi nga madumi yung buhok namin. Yan, medyo kagulong yung buhok ko. Mental health din, medyo hindi okay yung mental health ko kasi nung mga nakaraan medyo stress ako sa mga bagay-bagay, kaya nga hindi ako masyadong makapag-upload ng mga video. Kasi iniisip ko kung gagawa ako ng video tapos hindi naman ako okay, parang hindi ako makapag-vlog ng maayos. Wala ako sa mood para mag-video at saka talagang stress sa mga bagay-bagay, mga pansariling problema at saka ibang bagay. Minsan nami-miss ko din talaga yung Pilipinas. Minsan ang ginagawa ko para hindi ako ma-stress, lumalabas ako mag-isa. Minsan nga nagtataka na yung mga kasama ko bakit lumalabas ako mag-isa, pero yung kasi yung pinakang sa tingin ko na mas magiging okay ako. Minsan hindi ako makatulog ng gabi. Hindi ko din alam kung bakit. Ang duda ko talaga sa stress, wala naman ako magagawa tungkol doon. Parte naman talaga ng buhay ng taong may stress, wala namang masama doon. Pero kaya ko pa naman. Wala pa naman ako sa punto na nasasama sa liwanag. Physical at saka mental health ko talaga yung apektado. So nag-decide ako na magpa-release. Nagpaalam ako sa team leader namin na kung pwedeng umalis ako. Tapos ang ginawa kong dahilan gusto kong magtrabaho kasama yung kapatid ko. Yan. So pinag-isipan ko kung saan ba ako pupunta, kung sa Seoul ba, kung saan andun yung kakambal ko, o sa Ulsan kasi andun yung mga ate ko. So hanggang ngayon pinag-iisipan ko pa rin kung saan ba ako pupunta. Pero nasabi ko na sa kumpanya, nasabi ko na din sa team leader, yung team leader namin nagsabi sa kumpanya kasi yung company namin dito hindi naman siya family owned. So ang mangyayari, sinabi niya sa pinakang company. So pumayag naman sila. Tapos sabi nila sa akin, bibigyan nila ako ng mga 2 months, sabi nilang ganun. Pero hindi ko pa rin alam kung hanggang kailan. Pero at least pumayag sila, pumayag na din ako na okay lang po, sabi ko ganun. Yun nga sinasabi ko sa inyo, hindi para sa akin yung trabaho na to. Medyo mabigat sa akin. Pero yung iba naman kasi sanay sa talagang trabahong ganto. May mga komportable din naman sila sa mga ganto. At saka okay din naman yung pasahod. Yung bahay namin dito libre, yung pagkain namin libre. Tapos yung sahod namin talagang buo namin natatanggap. Kaso nga lang, yun nga sinasabi ko sa inyo, yung physical at saka mental health ko medyo apektado. Medyo stress ako sa mga bagay-bagay, kaya siguro ganun yung nangyayari sa akin, medyo hindi okay. Tumubo pa yung mga tagihawat ko. Siguro sa gabok at saka sa face mask nga. Allergy ako sa face mask, kaya nga hindi ako masyadong nag-face mask, pero kailangan ko pa rin minsan magsuot. Kaya nagkakatagihawat ako, pero okay lang, basta pogi. Kakayanin ko dapat, kailangan ko kayanin. Siguro pagkalipat ko doon kina ate, yan medyo mas magiging okay ako, mas magiging komportable siguro ako kasi din yung mga kapatid ko. Yung mga kasama ko dito, minsan hindi ako sumasama sa labas kasi nagtataka din sila kung bakit hindi ako nasama. Unang rason, hindi na ako nagiinom kasi pinigil ko yung pag-iinom. Hindi na ako masyado nagiinom. Saka pangalawa, parang mas lalong sabi din kasi nung doktor, dahil iwasan ko din daw yung alak, kaya sumunod na lang ako. Iniwasan ko yung alak para din sa akin, kailangan ko iwasan yung alak. Kung ano man yung mangyari sa akin, i-update ko kayo kung anong mangyayari sa buhay ko, sa kung paano ako magpapa-release, kung saan ba ako lilipat, kung sa kakambal ko ba o doon sa mga ate ko. So hanggang ngayon pinag-iisipan ko kung saan ako mas mapapabuti.
Ayun lang. So, yung iba ko palang gamit, katulad nung ay saka ko na lang din ipapadala pagka nakapag-isip na ako kung saan ako lilipat. Kailangan natin maging okay. Saka isa pa, wala din namang ibang tutulong sa atin dito sa ibang bansa kundi sarili lang din natin. Hindi naman kasi lahat ng oras kailangan laging may sasalo sa atin. Kailangan natin maging malakas, physical, mentally, at saka emotionally. Siguro pag saka ako magiging okay pagka ando na ako sa mga kapatid ko, pagka lipat ko. So sa ngayon, tsaga-tsaga muna. Sad to say, hindi ako mabot ng 1 taon. Kasi pag naka 1 taon ako, makukuha ko pa yung TGIP ko. Yung parang, ano ba yun? Compensation ba yun? Tama ba yun? Kung i-comment nyo na lang kung tama yung pagkakaintindi ko. TGIP yun yung makukuha mo pagka natapos mo yung kontrata o kaya naka 1 taon ka sa company. Kaso, alis na ako. Hindi ako nakaabot ng 1 taon. Ilang buwan. Pero kinaya ko naman. So, okay lang yun. At least natry ko yung gandong trabaho. Bilang kapasalamatan na din sa kanila sa pagkuha sa akin, pagpunta sa akin dito sa Korea. Nakapagtrabaho naman ako ng maayos. Saka ginawa ko naman yung best ko para sa kanila. And yun nga, talagang hindi lang kinaya ng katawan ko yung trabaho. Medyo mabigat sa akin yung trabaho. Saka kailangan ko talagang alagaan. Saka kailangan ko talagang intindihin at saka pagtuunan pansin yung physical health natin. Yan, saka mental health. Yung physical health, kung pag-uwi ko naman ng Pilipinas tapos may sakit naman ako, hindi ko din naman magagamit yung mga pinaghirapan ko dito kung sakali man na magkakasakit ako pag-uwi ko ng Pilipinas. At saka mas maganda pa rin yung talagang safe ka pag-uwi ng Pilipinas, na enjoy mo yung buhay mo. Wala kang iniindang sakit kasi mas mahalaga ang health kaysa sa pera. Katulad ng kwento sa akin ng kaibigan ko, may nagtatrabaho daw dito sa Korea na dati may nagtatrabaho dito sa Korea na ang trabaho niya ay mabibigat, puro buhatan. Ngayon, parang nagkaroon siya ng sakit sa likod. Alam niyo yung parang nag-dislocate yung kanyang spinal cord. So, yung pera niyang naipon, kasi nag-ipon din siya yung pera niyang naipon, nang pag-uwi niya ng Pilipinas, saka naman natuklasan yung sakit niya sa likod nung pina-check up niya doon sa Pilipinas. Doon nalaman na may sakit siya. So yung mga perang inipon niya ng matagal na panahon, nawala din, nawalang saysay. Tapos nagkaroon pa siya ng sakit dahil doon sa ginawa niya na yun. Kaya kailangan natin mag-isip ng maayos. Kasi para din naman sa atin yun, walang masama sa kahit sabihin ng mga yun na, nako, kasi siyempre, alam ko may iba sa inyo na sasabihin na, nako, napaka-arte mo naman sa trabaho, dumi lang, gabok lang, kung ikukumpara mo dito sa Pilipinas. Iba-iba po tayo ng pananaw sa buhay. Kung kaya nyo po yung ganong bagay, kasi pakanyahan naman tayo ng desisyon sa buhay nun. At saka, kung ganun ka, edi ganun ka, wala kang magagawa doon. Kung ano man sabihin nyo pati sa akin, na nako, nag-iinarte lang yan dahil sa trabaho, hindi kaya. Kung ako yan, ang daming gustong pumunta dyan, tapos ikaw sasayangin mo lang. Iba-iba po tayo ng pananaw sa buhay. Kung sa tingin nyo po ay okay sa inyo yun, wala po ako magagawa dyan. Yung sa akin po kasi, iniisip ko po yung kinabukasan ko, unang-una. Pangalawa, yung magiging outcomes ng pinaghirapan ko, kasi ayoko pong mawalan saysay yung mga pinaghirapan ko dito. At saka huli ay gusto ko po talaga na okay ako, hindi ako masyadong stress sa trabaho, hindi ako stress sa mga bagay-bagay. Gusto ko po talaga yung kung saan ako komportable, at yun po yung pinili ko ngayon. Wala pong masama sa ginawa ko. Kasi nasa Pilipinas pa lang ako, may mga ganun ako naririnig na yung mga nagpaparelease dito, sana sila na lang yung pumunta dito, pumalit. Magkakaiba nga po tayo ng pananaw, at saka hindi po natin sila pwedeng i-judge basta-basta, lalo't hindi po natin alam ang buong kwento ng buhay nila. Kasi wala kayong idea. Ang alam nyo lang, andito sila para magtrabaho, pero hindi nyo po alam kung ano yung mga hirap na dinadanas nila, mga stress, homesick, yan. Napakalaking impact po sa mga mental namin yung mga ganyan. Homesick, problema, stress. Yan. So, yun lang po. I-update ko na lang kayo kung ano yung mga mangyayari sa akin sa mga susunod. Hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari pa sa susunod na kabanata. So, abangan na lang natin. So, see you again on my next video. Kamsahamnida.